Ako si Isabela. At ito ang kwento kung paano ko binawi ang aking buhay sa edad na 73. Nagsimula ang lahat sa kaarawan ko. Ang araw na dapat ako ang reyna. Ang araw na dapat ako ang bida. Ngunit sa harap ng lahat ng aming mga kaibigan, mga kamag-anak, at mga kasosyo sa negosyo, sa mismong hardin na ako ang nagtanim at nag-alaga. Dinala ng aking asawa, si Eduardo, ang isang babae at 2 bata. Ipinakilala niya sila. Hindi bilang mga bisita, hindi bilang mga kaibigan. Sinabi niya, ito ang aking pangalawang pamilya. Ang pamilyang itinago ko sa loob ng 30 taon. Ang kahihiyan, ang hiya, na naramdaman ko sa sandaling iyon ay parang isang matalim na kutsilyo. Nakita ko ang mga tingin ng lahat. Ang kanilang awa, ang kanilang pagtataka, ang kanilang tsismis. Sa isang iglap, ako, si Isabela Reyes, ang asawa sa loob ng 50 taon, ay naging parang isang kasambahay na nakatayo lang sa tabi. Isang estranghero sa sarili kong selebrasyon. Isang hangal na matanda na hindi alam ang katotohanan. Ang aking panganay na anak, si Lorna, ay napasinghap, ngunit wala siyang ginawa. Ang mga bisita ay natigilan, para bang huminto ang pag-ikot ng mundo. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo si Eduardo, ang aking asawa, na may ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng tagumpay. Para sa kanya, iyon ang kanyang sandali ng katotohanan. Para sa akin, iyon ay 30 taon ng kasinungalingan na isinampal sa aking mukha. Isang malinaw na patunay ng kawalan ng utang na loob. Pero bago ang kahihiyang iyon, bago ang pagtataksil na iyon, may isang umaga, isang tahimik na umaga. Sa mismong araw ng aking kaarawan, gising na ako bago pa sumikat ang araw. Gaya ng dati, ang amoy ng kapeng barako mula sa Batangas ay humahalo sa simoy ng hangin. Mula sa aking bintana, tanaw ko ang hardin na ako mismo ang bumuo. Bawat bulaklak, bawat halaman, bawat landas. Lahat ay galing sa aking mga kamay at imahinasyon. Ang bahay na ito, ang aming rest house sa timog ng Maynila. Ito ang naging mundo ko, pero hindi ito ang pangarap ko. Noong kabataan ko, ako ay isang arkitekto, isang magaling na arkitekto. Mayroon akong proyekto, isang malaking performing arts center sa gitna ng Maynila. Isang proyekto na nagkakahalaga ng siguro mga 5 milyong piso noong panahong iyon. Napakalaking pera, isang pangarap na abot kamay ko na. Ngunit dumating si Eduardo, puno ng mga plano, puno ng mga pangarap para sa aming dalawa. Isang negosyo raw na magpapayaman sa amin, ngunit kailangan niya ng puhunan at ako, bilang isang asawang mapagmahal, ibinigay ko ang lahat, ang perang minana ko, ang perang para sa aking pangarap. Bawat sentimo ay ibinigay ko sa kanya. Ang negosyo ay bumagsak. Nalugi. Nag-iwan lamang ng utang. At ako ang naiwan para magbayad. Ako ang nagsakripisyo. Ako ang naging ilaw ng tahanan. Ang ilaw na unti-unting nawalan ng ningning. Siniguro kong maayos ang lahat. Na kumpleto ang pagkain sa mesa. Na malinis ang bahay. Na nababayaran ang mga bayarin. Ginawa kong perpekto ang buhay niya. Habang ang sarili kong buhay ay unti-unting nagiging anino na lamang. Sa loob ng 50 taon, ako ang kanyang pundasyon, ang salitang iyan. Gustong-gusto niya. Ikaw ang pundasyon ko, Isabela, sabi niya. Isang pundasyon na matatag, laging nandyan, ngunit hindi kailanman napapansin. Sa umagang iyon ng aking kaarawan, habang abala ako sa paghahanda, lumabas siya ng kuwarto. Hindi para batiin ako, hindi para yakapin ako. Isabela, nasaan ang polo kong asul? Tanong niya, na para bang isa lang akong utusan. Walang pakialam, walang bati, walang pagmamahal. Para sa kanya, isa lang itong ordinaryong araw. Ako, na nag-iisip at naghahanda para sa aking kaarawan, ay para lang hangin sa paningin niya. Maya-maya,
Tumawag ang anak kong si Lorna. Hindi para batiin ako ng may paglalambing, kundi para mag-utos. Mami, na-traffic kami. Paki-ready na po ng pagkain ha? Para pagdating namin, kakain na lang. At pakibantayan si Daddy. Baka uminom na naman ng marami. Ang tono niya. Parang obligasyon lang ang kaarawan ko. Parang ako ang catering staff ng sarili kong party. Ako ang tagaluto, ang tagabantay, ang tagalinis. Ako na dapat ay ang reyna ng araw na iyon. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang matinding pag-iisa. Pero may isang bagay silang hindi alam. Isang bagay na itinago ko sa loob ng maraming taon. Isang lihim na yaman. Habang tinatrato nila ako. Na pero may isang bagay silang hindi alam. Isang bagay na itinago ko sa loob ng maraming taon. Isang lihim na yaman. Hindi ito ginto o alahas na nakatago sa isang baul. Ito ay isang bagay na mas makapangyarihan. Isang bagay na ibinigay sa akin ng aking yumaong ama. Isang matalino at mapagmahal na tao. Bago siya pumanaw, mayroon siyang isang habilin. Isang habilin na sinunod ko ng buong puso. Isabela, anak. Sabi niya sa akin habang hawak ang aking kamay. Sa mundong ito, ang isang babae ay dapat may sariling lakas. Huwag mong isuko ang lahat ng iyo. Huwag kang maging sunod-sunuran lang. Dapat may sarili kang pangalan. Sarili mong yaman. Kaya, ang lahat, ang bahay na ito, na kinatatayuan nila, ang lupang kinatitirikan nito, ang kondominium sa Makati, kung saan sila nagpapasarap, ang lahat ng ipon sa bangko na pinaghirapan ko at inalagaan, lahat ay nakapangalan sa akin. Sa akin lamang, ito ang aking trump card, ang aking lihim na sandata. Sa kanilang mga mata, ako ay isang kawawa, isang matandang walang laban, isang pawn sa kanilang laro na maaari nilang isakripisyo anumang oras. Isang mahinang lola na madaling lokohin, ganoon ang tingin nila sa akin. Isang kasangkapan na kapag luma na at wala ng silbi, ay puwede nang itapon. Ngunit hindi nila alam na ang pawn na minamaliit nila ay hawak ang buong chessboard. Hindi nila alam na sa loob ng isang taon, mula nang malaman ko ang katotohanan, bawat gabi ay pinagpaplanuhan ko ang araw na ito. Bawat detalye, bawat hakbang ay nakahanda na. Ang lola na gusto nilang itapon ay magiging isang mangangaso. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi kailanman naging tungkol sa pera. Kahit kailan, hindi ko pinagdamot ang yaman na mayroon ako. Ibinigay ko ang lahat para sa kanila. Ito ay tungkol sa dangal. Ang dangal. Ang dangal na tinapak-tapakan niya sa loob ng 30 taon. Ang dangal na winasak niya sa harap ng lahat sa mismong kaarawan ko. Ipinakita niya sa buong mundo na ako ay wala lang, na ang 50 taon ng aking paglilingkod at pagmamahal ay walang halaga. Ginawa niya akong katawa-tawa. Hindi ako mananahimik. Hindi ako magtatago sa isang sulok para umiyak. Tapos na ang panahon ng pagiging martir. Tapos na ang panahon ng pagiging bulag. Sa araw na iyon, sa harap nilang lahat, nang ibigay ko sa kanya ang maliit na kahon na iyon, hindi luha ang nakita nila sa aking mga mata, kundi apoy. Ibibigay ko sa kanila ang isang leksyon. Isang leksyon na hindi nila malilimutan habang sila'y nabubuhay. Isang leksyon na ikukuwento pa nila sa kanilang mga apo. Ang leksyon kung bakit hindi dapat minamaliit ang isang babaeng nasaktan, isang inang binaliwala, at isang asawang tinraidor. Dahil babawiin ko ang lahat, hindi lang ang bahay, hindi lang ang pera. Babawiin ko ang aking pangalan, ang aking kapayapaan, at higit sa lahat, babawiin ko ang aking dangal. Alam ko, hindi lang ako ang nakaranas ng ganito. Marami sa atin ang nagtitiis, nagpapasensya, at nagsasakripisyo para sa pamilya, ngunit sa huli ay binabalewala lang. Kung naranasan mo na ring maramdaman na para kang estranghero sa sarili mong tahanan, kung minsan ka na ring minaliit at kinalimutan ang iyong halaga, at paki-like at share ang video na ito. Ipakita natin sa mundo
na hindi tayo nag-iisa. At mag-iwan ka ng komento sa ibaba. Kwentuhan mo ako. Sabihin mo sa akin, saan kayo nanonood? Gusto kong marinig ang inyong mga kwento, ang inyong mga pinagdaanan. Magtulungan tayo sa pamamagitan ng ating mga salita. Samahan ninyo ako sa aking paglalakbay. Pakinggan ninyo ang buong kwento at panoorin kung paano ang isang pundasyon na kanilang inabuso ay naging ang mismong lindol na gugunaw sa kanilang mundo. Ang hapon ay unti-unting lumalamig at ang aking hardin ay puno ng tawanan at masayang kuwentuhan. Ang mga bisita na karamihan ay mga kaibigan at kasosyo sa negosyo ni Eduardo ay nagagalak sa pagkain, sa alak at sa ganda ng paligid. Ako naman, tulad ng dati, ay abala sa pag-aasikaso. Tinitiyak kong puno ang mga baso, sapat ang pagkain at masaya ang lahat. Ito ang aking papel sa loob ng 50 taon. Ang maging perpektong may bahay. Ang maging anino sa likod ng tagumpay ng aking asawa. Gumanap ako ng mahusay. Ang mga ngiti ko ay kasing tamis ng leche flan na ako mismo ang gumawa. Ang aking boses ay kalmado at magiliw kahit na ang puso ko ay matagal ng manhid. Sa gitna ng lahat, si Eduardo ay parang isang hari. Ang kanyang boses, ang pinakamalakas. Ang kanyang tawa, ang pinakamasaya. Bawat salita niya ay pinapakinggan. Bawat biro niya ay tinatawanan. Ipinagmamalaki niya ang kanyang bahay, ang kanyang mga puno, ang kanyang tagumpay. Walang sinuman ang umalma. Walang sinuman ang nakakaalam na ang lahat ng iyon ay sa akin. Sa akin lamang. At pagkatapos, dumating ang sandali. Ang sandaling alam kong darating. Dahil sa loob ng 1 taon, ito na ang bangungot na aking pinaghahandaan. Kumuha si Eduardo ng isang baso ng champagne at marahang tinuktok ito ng kutsilyo. Tuming, tuming. Ang tunog na iyon, na dati ay hudyat ng masayang pagbati, ngayon ay parang tunog ng isang kampana ng kamatayan. Ang lahat ay tumahimik. Ang mga mata ay napako sa kanya, nag-aabang. Ang aking bunsong anak, si Celia, ay lumapit sa aking tabi. Ang kanyang kamay ay marahang dumapo sa aking braso, na para bang alam niya na kailangan ko ng lakas. Ngunit ako ay matatag. Handa ako. Nagsimula siyang magsalita. At ang kanyang boses ay puno ng huwad na pagmamahal. Sinabi niya, "Mga kaibigan, pamilya, nagtipon tayo ngayon para ipagdiwang ang kaarawan ng aking pinakamamahal na asawa, si Isabela." Tumingin siya sa akin, at ang mga mata niya ay walang emosyon. Tanging pagmamalaki sa sarili. Siya ang aking bato. Ang aking matapat na kasama sa loob ng 50 taon. Ang mga salitang iyon ay parang lason, na isinalin sa isang magandang bote. Ang mga bisita ay ngumiti at tumango, bilib sa kanyang sinasabi. Ngunit ngayon, pagpapatuloy niya, at dito na nagbago ang tono ng kanyang boses. Naging mas matagumpay, mas mayabang. Gusto kong maging tapat sa inyong lahat, sa aking sarili, at lalo na sa kanya. Ang hangin ay biglang lumamig. Ang mga ngiti ay unti-unting naglaho sa mukha ng mga bisita. Nagkatinginan sila, nagtataka. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Celia sa aking braso. Si Lorna, ang aking panganay, ay nakatayo sa di kalayuan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Sa loob ng 30 taon, sabi ni Eduardo, na may kasamang drama sa bawat salita, ako ay namuhay ng 2 buhay. At ngayon, gusto ko nang itama ang lahat. Sumenya siya sa may gate. At mula sa dilim, lumabas ang isang babae. Si Renata, ang dati kong empleyado sa architectural firm. Maganda pa rin siya. Nasa mga 50 anyos na siguro. Ngunit ang kanyang mga mata ay matigas at mapanuri. Sa likod niya ay may 2 kabataan. Isang lalaki at isang babae, na ang mga mukha ay puno ng pagkalito at pagsuway. Sila ay parang mga artista sa isang dula na hindi nila alam ang kanilang papel. Nilapitan sila ni Eduardo at buong pagmamalaking inakbayan si Renata. Dinala niya sila sa gitna, sa harap ko.
sa harap ng lahat. Ang mundo ko ay huminto. Si Isabela, sabi niya. Habang nakatingin sa mga bisita na para bang ako ay isang bagay lamang, isang monumento, ay naging isang napakatatag na pundasyon ang salitang iyon. Pundasyon, napakatatag, na sa katunayan, hindi lang isa, kundi dalawang bahay ang naitayo ko sa ibabaw nito. Ang tawa ay namatay sa lalamunan ng lahat. Ang pundasyong ito ang sumuporta sa ating lahat. Kaya naman, salubungin ninyo ang tunay kong pag-ibig, si Renata, at ang aming mga anak, sina Kion at Olivia. Pagkatapos ay ginawa niya ang isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. Kinuha niya si Renata at itinabi sa akin. Napakalapit na naamoy ko ang matapang niyang pabango. Inayos niya kami na para bang kami ay magpapakuha ng litrato, isang larawan ng isang masayang, buong pamilya, ang kanyang pamilya. Oras na para ang lahat ng aking tagumpay ay ibahagi sa aking buong pamilya pagtatapos niya ang kahihiyan. Ang hiya ay parang isang alon na lumamon sa buong hardin. Narinig ko ang pagsinghap ni Lorna. Naramdaman ko ang panginginig ng mga buto ni Celia sa sobrang higpit ng kanyang hawak sa akin. Ang katahimikan ay nakakabingi. Para bang ang bawat kuliglig, bawat dahon, bawat puso ay tumigil sa pagtibok. Sa sandaling iyon, wala akong naramdamang sakit, wala akong naramdamang galit. Ang naramdaman ko ay isang malamig at malinaw na pag-iisip, isang kalg na parang isang lumang kandado na sa wakas ay bumukas. Ang pinto ng aking pagtitiis ay nagsara na, magpakailanman, sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Lahat ng mata ay nasa akin. Hinihintay nila akong masira. Hinihintay nilang humagulgol ako, magwala, o sampalin ang aking asawa. Iyon ang inaasahan nila. Iyon ang inaasahan ni Eduardo. Handa na siyang gampanan ang papel ng isang mapagbigay na nagwagi na aaluin ang talunang panig. Ngunit hindi ko ibinigay sa kanila ang kasiyahang iyon. Dahan-dahan kong ibinaling ang aking ulo at ngumiti. Hindi isang mapait na ngiti, hindi isang ngiti ng paghihiganti. Isang ngiti na kalmado, halos walang emosyon. Ang ngiti ng isang may bahay na magalang na tinatanggap ang mga huling dumating na bisita. Tiningnan ko sila isa-isa. Ang aming mga kapitbahay, ang aking manugang, ang mga kamag-anak. Sinisiguro kong nakikita nila ako, na narito ako, at buo ang aking isip. Pagkatapos ay ibinalik ko ang aking tingin kay Eduardo. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag pa rin sa tagumpay. Naghihintay siya, at ako ay kumilos na. Dahan-dahan akong lumakad patungo sa isang maliit na mesa sa gilid kung saan nakapatong ang aking regalo para sa kanya. Isang simpleng kahon na binalot sa mamahaling papel na kulay garing at tinalian ng isang laso na kulay madilim na asul. Ang papel na iyon. Isang taon na ang nakalipas nang una kong malaman ang lahat, ilang oras kong pinili. Mahalaga sa akin na ang lahat ay perpekto, na ang lahat ay malinis. Kinuha ko ang kahon. Maganito. Halos walang laman. Bumalik ako sa gitna, kung saan nakatayo si Eduardo, na ngayon ay may bahid na ng pagkalito sa kanyang mukha. Hindi ito kasama sa kanyang plano. Hindi ito bahagi ng kanyang perpektong dula. Alam ko, Eduardo, sabi ko, at ang aking boses ay hindi nanginig. Ito ay pantay at kalmado. Marahil mas mahina lang ng kaunti kaysa sa dati. Ang regalong ito ay para sa iyo. Iniabot ko ang kahon. Nag-atubili siya sandali bago ito kinuha. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa akin. Mainit at medyo basa. Mabilis kong binawi ang aking kamay. Tiningnan niya ang kahon, pagkatapos ay sa akin. Ang pagkalito sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapanghamak na ngisi. Siguro ay inakala niyang ito ay isang desperadong kilos. Isang mamahaling relo o cufflinks. Isang huling regalo bago ang lahat ay magwakas. Hinila niya ang laso at ito ay dumulas sa damuhan na parang isang madilim na ahas.
Pinunit niya ang papel at ang kanyang mga galaw ay hindi na kasing kumpiyansa. Sa ilalim ng papel ay isang simpleng puting kahon. Binuksan niya ang takip. Pinanood ko ang kanyang mukha sa loob ng aking dibdib. Kung saan dating nandoon ang aking puso, wala nang tumitibok. Ako ay isang manonood sa unang hilera ng isang palabas na alam ko na ang katapusan. Tumingin siya sa loob. Sa ilalim ng kahon na nakapatong sa puting satin ay isang simpleng susi ng bahay. At sa tabi nito, isang makapal na papel na nakatupi sa apat. Kinuha ito ni Eduardo at binuklat. Napanood ko ang kanyang mga mata na mabilis na gumalaw sa mga linya. Pagkatapos ay bumagal, na para bang natitisod sa bawat salita. Alam ko ang mga salitang iyon. Kabisado ko. Tinulungan ako ng aking abogado na isulat ang mga iyon. Patalastas ng pagtatapos ng kasal dahil sa matagalang pagtataksil. Batay sa mga dokumento ng nag-iisang pagmamay-ari, ipinapaalam namin ang agarang pag-freeze ng lahat ng pinagsamang account at ari-arian. Utos na itigil ang pagpasok sa mga ari-ariang matatagpuan sa mga sumusunod na address. Una, ang bahay sa timog ng Maynila. Ikalawa, ang kondominium sa Makati. Ang kanyang kaliwang kamay. Ang may hawak ng papel. Ang unang nanginig. Isang panginginig na halos hindi mahahalata na umakyat sa kanyang balikat. Pagkatapos, ang kanyang kanang kamay ay nagsimula na ring manginig. Ang papel ay umingay sa kanyang pagkakahawak na parang isang tuyong dahon sa hangin. Tumingin siya sa akin. Ang pagmamalaki ay wala na. Ang tagumpay ay naglaho. Ang nakatingin sa akin ngayon ay isang nalilito, matandang lalaki na may mukhang kulay abo. Sa kanyang mga mata, walang galit o sakit, tanging purong pagkalito. Para siyang naglalakad sa isang matibay na lupa sa buong buhay niya at bigla na lang, ito ay bumukas at naging isang bangin. Sinubukan niyang magsalita, ngunit isang mahinang ungol lang ang lumabas. Tiningnan niyang muli ang papel, pagkatapos ang susi, pagkatapos ay sa akin muli. Naghahanap siya ng sagot sa aking mukha. Isang palatandaan na ito ay isang malupit na biro. Ngunit ang aking mukha ay isang maskara. Kalmado, hindi mabasa. 50 taon kong pinag-aralan kung paano itago ang aking tunay na nararamdaman. 50 taon kong binuo ang pundasyong ito, gaya ng gusto niyang tawagin. At ngayon, ang pundasyong iyon ay matatag. At sa likod nito, wala nang natira. Walang sakit, walang pag-ibig, walang awa, tanging isang malamig at maningning na kalayaan. Si Renata, sa tabi niya, ay wala pa ring maintindihan. Eduardo, ano iyan? Bulong niya. Hindi siya sumagot. Nakatitig lang siya sa akin, habang ang kanyang mundo ay gumuho sa harap ng lahat. Pagkatapos ng eksenang iyon, ang aking pag-alis kasama si Celia ay naging hudyat para sa lahat na umalis na rin. Ang mga bisita ay nagmamadaling nagpaalam, umiiwas sa aking tingin na para bang ang kahihiyan ni Eduardo ay isang sakit na nakakahawa. Sa loob ng ilang minuto, ang dating masayang hardin ay naging isang sementeryo ng mga naiwang plato, basag na baso at natapakang mga bulaklak. Nakita ko si Eduardo na sa wakas ay natauhan. Nagalit na hinila si Renata at ang kanyang mga anak palabas ng gate. Ang kanyang mga galaw ay marahas at puno ng galit. Hindi na siya ang hari ng tahanan. Siya ay isang taong pinalayas. Nang ang huling sasakyan ay umalis at ang katahimikan ng gabi ay bumalik, niyakap ako ni Celia. Ayos lang ang lahat, anak, sabi ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Lahat ay nangyari ayon sa nararapat. Pagkatapos, sa gitna ng katahimikan, nagsimula kaming maglinis. Ang pamilyar na gawain ng paghuhugas ng mga plato at pagtutupi ng mga mantel ay nakatulong upang pakalmahin ang aking kalooban. Habang hinuhugasan ko ang bawat baso, ang mga manipis na kristal na regalo pa sa aming kasal, nararamdaman ko na hindi lang dumi ang aking tinatanggal. Tinatanggal ko rin ang mga bakas ng mga labi ng ibang tao, ng mga kasinungalingan, ng 50 taon ng pagtitiis na inakala kong pag-ibig.
Nang matapos kami, ang bahay ay malinis at tahimik muli. Akin, akin na ulit. At pagkatapos, tumunog ang aking telepono. Ang pangalan ni Eduardo ay kumislap sa screen. Hindi ko sinagot. Pagkaraan ng ilang sandali, isang voicemail notification ang dumating. Tiningnan ako ni Celia, nagtatanong kung papakinggan namin. Tumango ako. Inilagay niya ito sa speakerphone. At ang boses na puno ng galit ni Eduardo ay sumira sa katahimikan ng gabi. Ang boses niya ay basag at garalgal sa galit. Isabela, nababaliw ka na ba? Anong sirko ang ginawa mo? Ipinahiya mo ako sa harap niyong lahat. Sinusubukan kong magbayad ng hotel at lahat ng cards ko, blocked. Mga cards ko. Naiintindihan mo ba ang ginawa mo? Naririnig ko ang boses ni Renata sa likuran. Sinusubukang pakalmahin siya. Huwag kang makialam dito, sigaw niya. Iniwan niya akong walang pera. Isabela, binibigyan kita hanggang bukas ng umaga, hanggang umaga lang, para ayusin ang lahat. Tawagan mo ang bangko, sabihin mong nagkamali ka. Kung hindi, isinusumpa ko. Magsisisi ka. Naririnig mo ba ako? Magsisisi ka ng husto. Ang mensahe ay naputol. Nanatili kaming tahimik. Kahit ang mga kuliglig ay tila tumigil sa kanilang pag-awit. Tiningnan ko si Celia. Ang kanyang mukha ay seryoso at nag-aalala. Kinuha ko ang aking tasa ng tsaa na malamig na ngayon. Ang aking mga daliri ay hindi nanginginig. Uminom ako. Ang lasa ng mint ay sariwa at malinis. Hindi pa rin niya naiintindihan. Sabi ko sa mahinang boses. Ang aking boses ay kalmado. Siya at si Renata, iniisip nilang ito ay isang tantrum lang. Isang pag-aalboroto ng isang matandang babae. Isang hangal na biro na matatapos pagsapit ng umaga. Kapag ako ay natauhan na, huminga ako ng malalim. Hindi nila nakita ang plano, ang paghahanda, ang malamig na galit na naipon sa akin sa loob ng isang taon at naging yelo. Ang nakita lang nila ay ang gusto nilang makita. Isang matandang asawang nasaktan na naglakas loob na gumawa ng eksena. Iniisip pa rin nila na sila ang may kontrol. Ngunit sa gabing iyon, habang nakaupo kami sa dilim, alam ko na ang kanilang mundo ay nagsimula ng gumuho. Ang kanilang pagbagsak ay hindi dahil sa galit ko. Ito ay dahil sa kanilang sariling kasakiman at pagtataksil. Ang galit na sigaw niya sa voicemail ay hindi ako tinakot. Sa halip, lalo nitong pinatigas ang aking determinasyon. Tulad ng isang panday na inilulubog ang nagbabagang metal sa malamig na tubig upang ito ay tumibay. Ang kanyang mga salita ay ginawang bakal ang aking kalooban. Ang laban ay hindi pa tapos. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 50 taon, alam ko sa kaibuturan ng aking puso na ako ang mananalo. Dahil sa wakas, ipinaglalaban ko na ang sarili ko. Ang biyahe papuntang Makati kinabukasan ay tahimik. Si Celia ang nagmamaneho. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang kanyang mga mata ay nakapuon sa daan. Ako naman ay nakatingin sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga pamilyar na tanawin ng Kamaynilaan na mabilis na dumadaan. Ngunit hindi ko talaga sila nakikita. Ang tanging nakikita ko sa aking isipan ay ang mukha ni Eduardo. Naguguluhan, namumula sa galit, puno ng pagtataka. Naniniwala pa rin siya na ito ay isang pagkakamali ko lang. Isang bagay na maaaring kanselahin. Tulad ng isang maling order sa isang restaurant, hindi niya naiintindihan na ang nangyari kahapon ay hindi ang simula kundi ang wakas. Ang huling tuldok sa isang mahabang pangungusap na isang taon kong maingat na isinulat. Ang opisina ni Attorney De La Cruz ay nasa isang lumang gusali sa Ayala Avenue. Amoy ng mamahaling pabango at mga lumang libro. Si Attorney De La Cruz mismo ay isang taong bagay sa kanyang opisina. Kagalang-galang, mas matanda, na may matalas at hindi mababakas na tingin. Siya ay kasama sa law firm ng aking ama noon, kaya alam kong mapagkakatiwalaan ko siya. Sinalubong niya kami sa pinto at iginiya sa isang malaking mesa. Isabela, sabi niya nang makaupo kami.
sa isang pantay at propesyonal na tono, gaya ng napagkasunduan natin. Lahat ng paunang abiso ay naipadala na. Ang mga account at ari-arian ay naka-freeze na. Nasimulan na ang proseso. Huminto siya sandali. Mayroon bang pagtatangkang kumontak sa iyo si Eduardo o ang kanyang mga kinatawan? May isang voicemail, mahinahon kong sagot. Mga banta at mga paratang ng paghihisterya. Tumango si Attorney de la Cruz na para bang iyon mismo ang inaasahan niya. Ganyan talaga sa simula, sabi niya. Hindi pa niya nauunawaan ang kabigatan ng sitwasyon. Naglalaro pa rin siya ng kanyang pamilyar na laro kung saan siya ang bida. Ngunit magbabago rin iyan. Huminto siya at pinag-cruise ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang tingin ay tumigas. Isabela, inilunsad natin ang mga karaniwang pamamaraan. Ngunit mayroon pa. Nagbukas siya ng isang drawer at kumuha ng isang manipis na folder. Inilagay niya ito sa harap ko. Dahil sa matagal na nating pagkakakilala at bilang respeto sa alaala ng iyong ama, minabuti kong magsagawa ng karagdagang pagsisiyasat para lang makasiguro at ang aking mga pangamba sa kasamaang palad ay nagkatotoo. Higit pa sa inaasahan, may obligasyon akong ipaalam sa iyo ang isang bagay na lubhang hindi kaaya-aya, pagpapatuloy niya. Ito ay higit pa sa kanyang pagtataksil sa inyong pagsasama. Ito ay nagpapakita ng isang kalkulado at binalak na aksyon na direktang nakatutok laban sa iyo. Naramdaman ko ang pag-igting ni Celia sa aking tabi. Ang kanyang kamay ay dumapo sa akin. Hindi ako gumalaw. Nakatitig lang ako sa folder. Ano iyon? Tanong ko. At ang aking boses ay nanatiling pantay. Binuksan ni Attorney de la Cruz ang folder at dahan-dahang itinulak ang ilang papel patungo sa akin. Ito ay kopya ng isang petisyon na isinampa ng iyong asawa. 2 buwan na ang nakalipas sa Behavioral Health Unit ng inyong lungsod. Isang opisyal na kahilingan para sa isang sapilitang pagsusuri sa iyong pag-iisip patungkol sa iyong kakayahang magpasya. Huminto ang pag-ikot ng mundo. Narinig ko ang pagsinghap ni Celia, ngunit ako, nakatitig lang ako sa dokumento. Isang opisyal na porma, mga salitang nakamakinilya, at sa ibaba ang pamilyar at malaking pirma ni Eduardo. Ito ang unang legal na hakbang. Ang walang emosyong boses ng abogado ay parang nanggagaling sa malayo na kinakailangan para maipadeklara ang isang tao na incompetent o wala sa tamang pag-iisip at upang makuha ang guardianship sa kanya. At dahil doon, ang ganap na kapangyarihan na pamahalaan ang lahat ng kanyang ari-arian. Kinuha ko ang papel sa ibabaw. Ito ay isang listahan ng mga tinatawag na sintomas na di umano'y naobserbahan ng aking asawa. Sinimulan kong basahin. Madalas na nawawala ang mga personal na gamit. Hindi matandaan kung saan inilagay ang salamin, susi, o mga dokumento na nagpapahiwatig ng pag-unlad ng pagkawala ng short-term memory. Naalala ko ang isang beses na hinahanap ko ang aking salamin sa pagbabasa para lang matuklasan na nasa ibabaw pala ito ng aking ulo. Nagtawanan pa kami ni Celia tungkol doon. Nagpapakita ng pagkalito sa pang-araw-araw na buhay. Napagkakamalan ang mga pangunahing sangkap sa kusina tulad ng asin at asukal na maaaring magdulot ng panganib sa sarili at sa iba. Minsan, dahil sa pagiging abala, nailagay ko ang asin sa lalagyan ng asukal. Napansin ko rin ito agad at inayos. Nagbiro pa si Eduardo noon, ngunit hindi pala iyon biro. Siya ay nangongolekta ng ebidensya. Nagpapakita ng mga senyales ng pag-iisa at kawalan ng interes. Tumatangging makipagkita sa mga kaibigan. Gumugugol ng mahabang oras na nag-iisa sa hardin at kinakausap ang mga halaman na maaaring magpahiwatig ng paglayo sa realidad. Ang hardin ko, ang aking tanging santuwaryo, ang aking mga tahimik na oras kasama ang mga rosas at sampaguita kung saan ako nakakahinga. Ginawa niya itong sintomas ng aking kabaliwan. Isang sandata laban sa akin. Patuloy akong nagbasa, bawat linya ay lason. Isang butil ng katotohanan na binaluktot ng husto. Maingat na hinaluan ng mga tahasang kasinungalingan. Bawat inosenteng kilos
bawat sandali ng pagod, bawat pagkakataon ng pagkalimot na dulot ng edad, lahat ay binaligtad at ipinresinta bilang katibayan ng aking kabaliwan. Ang aking mga kamay na nakapatong sa makintab na ibabaw ng mesa ay hindi nanginig. Ngunit naramdaman ko ang pagkaubos ng init mula sa dulo ng aking mga daliri. Ang lamig ay unti-unting gumapang sa aking mga palad, sa aking mga pulso, para bang ang aking dugo ay umatras. Nag-iwan ng isang nagyayelong kahungkagan. Ito ay hindi lang pagtataksil sa pag-ibig. Iyon ay tungkol sa puso. Ito ay isang bagay na iba. Isang ganap, malamig, at kalkuladong pagwasak. Hindi lang niya gustong umalis para sa ibang babae. Gusto niya akong burahin. Hindi lang ang aking bahay at pera ang gusto niyang kunin, kundi pati na rin ang aking isip, ang aking pangalan, ang aking pagkatao. Gusto niya akong gawing isang aninong walang boses na nakakulong sa 4 na sulok, habang siya at ang kanyang tunay na pag-ibig ay nagpapakasaya sa lahat ng pinaghirapan ko sa aking buhay. Ang huling baga ng init sa aking kaluluwa. Isang baga ng awa o kahit na anong natitirang alaala para sa kanya. Hindi lang ito namatay. Ito ay naging isang piraso ng yelo. Ibinaba ko ang mga dokumento sa mesa, maingat na pinagpatong-patong. Tiningnan ko si Attorney de la Cruz. Pagkatapos ay ang maputla at takot na mukha ni Celia. "Salamat, Attorney," sabi ko. Ang aking boses ay kasing pantay pa rin ng dati. Ngunit may isang bagay na nagbago dito. Isang bagay na permanente. Ang larawan ay kumpleto na. Ano ang ating mga susunod na hakbang? Ang mga sumunod na araw ay parang isang tahimik, ngunit mabilis na operasyon. Habang kami ni Celia ay bumibiyahe pabalik sa bahay, ang mga mensahero ni Attorney de la Cruz ay naghahatid na ng mga abiso sa buong Kamaynilaan. Ang mga katulong niya ay tumatawag na sa mga bangko. Ang mekanismong matagal at maingat kong inihanda ay umandar na sa isang tangulang sa kanyang opisina. Ang unang dagok, ayon sa kwento ni Attorney sa akin, ay tumama kay Eduardo kung saan niya pinakakaunting inaasahan. Habang nag-aalmusal sa isang mamahaling hotel sa Makati, sigurado ako na sila ni Renata ay nag-uusap pa tungkol sa aking katawa-tawang pag-aalburoto. Pinaplano kung paano nila buong kababaang loob na tatanggapin ang aking pagsisisi. Sa sandaling iyon, isang lalaking naka-Amerikana ang lumapit sa kanilang mesa at tahimik na inilapag ang isang makapal na sobre sa harap ni Eduardo. Sa loob, hindi lang mga papeles ng diborsyo. Mayroon ding opisyal na utos mula sa korte na nagbabawal sa kanyang lumapit o makipag-ugnayan sa akin, maliban sa pamamagitan ng mga abogado, at isang hiwalay na mandato na nagbabawal sa kanyang pumasok sa anumang ari-arian na nakarehistro sa aking pangalan. Naiisip ko ang itsura niya habang binabasa iyon. Kung paano ang mapanghamak na ngisi ay dahan-dahang nawala sa kanyang mukha, napalitan ng mga galit na pulang marka. Marahil ay nilukot niya ang papel, itinapon sa sahig, sumisigaw tungkol sa kung paano kalahati ng lahat ng iyon ay sa kanya. Naniniwala pa rin siya doon. Naniniwala siya na ang kanyang 50 taong presensya sa aking buhay ay automatikong nagbibigay sa kanya ng karapatan sa lahat ng aking kinita, itinayo at inipon. Ang sumunod na hakbang ay isang katotohanang sumalpok sa kanya na parang isang alon sa isang bato. Nagmaneho sila papunta sa aming kondominium sa Makati. Marahil ay balak niyang gumawa ng eksena, sirain ang pinto, at patunayan kung sino ang amo. Sa halip, natagpuan niya ang sarili na nakatayo lang sa labas, walang magawa, habang ipinapasok ang kanyang susi sa bago at makintab na seradura. Ang kanyang susi ay hindi na gumagana. Maari siyang mag-doorbell, kumatok, o sumigaw. Ang pinto ay nanatiling tahimik. Ang pintong iyon, na ako ang pumili 30 taon na ang nakalipas, ay isa na ngayong hindi malalampasang hadlang. Ako naman ay nasa bahay sa mga sandaling iyon. Dumating ang isang locksmith, isang matandang tahimik na lalaki. Mabilis siyang nagtrabaho. Tinanggal ang mga lumang seradura sa gate
at sa pangunahing pinto. Ang mga mismong kandado kung saan may susi si Eduardo. Nakatayo ako sa beranda at pinakikinggan ang mga tunog na iyon. Bawat pag-ikot ng screwdriver, bawat kalansing ng bagong mekanismo ay musika sa aking pandinig. Ang musika ng kalayaan. Hindi ito paghihiganti. Ito ay paglilinis. Nililinis ko ang aking tahanan mula sa dumi. Ang huli at pinakanakakahiyang dagok ay naghihintay sa kanya sa kalye sa labas ng kondominium. Habang siya, pagod at galit, ay pasakay na sa kanyang sasakyan para gumawa ng bagong plano, nakita niya ang isang tow truck na huminto sa tapat ng kanyang kotse, ang kumikinang na itim na SUV na ibinigay ko sa kanya para sa kanyang kaarawan 3 taon na ang nakalipas. 2 manggagawa na naka-orange vest ang mabilis na ikinabit ang sasakyan at sinimulang iangat ito. Sumugod si Eduardo sa kanila. Kumakaway, sumisigaw tungkol sa pribadong ari-arian. Ngunit ang foreman ay tahimik na iniabot sa kanya ang mga papeles. Isang opisyal na abiso ng pagbabalik ng ari-arian sa legal na may-ari. Ang pangalan ko ay nakasulat sa papel. Isabela Reyes. May-ari. Naiisip ko ang mukha ni Renata sa sandaling iyon. Nakatayo siya sa malapit, sa bangketa, pinapanood habang ang simbolo ng kanilang seguridad, ng kanilang estado sa buhay, ay dahan-dahang hinihila palayo. Ang mga nakablock na credit card ay abala, ang mga papeles ng diborsyo ay iskandalo. Ang isang nakakandadong pinto ay isang insulto. Ngunit kapag ang iyong sasakyan ay hinihila sa harap mo mismo, kapag ikaw ay naiwang nakatayo sa isang bangketa sa Maynila na walang pera, walang bahay, at walang transportasyon, doon tumatagos ang katotohanan. Sa sandaling iyon, sigurado ako, ang kanyang pagmamataas ay naging takot. Tiningnan niya ang kanyang lalaki na walang magawang sumisigaw habang papalayo ang tow truck at naunawaan niya. Naunawaan niyang hindi isang umiiyak at nasaktang matanda ang kanilang kalaban. Hindi isang biktima na maaaring pakalmahin at lokohin. Nakabangga sila sa isang bagay na malamig, tahimik, at ganap na metodikal. Isang tahimik na berdugo na hindi sumisigaw o nagbabanta, ngunit sunod-sunod na pinuputol ang lahat ng nag-uugnay sa kanila sa kanilang komportableng mundo. Nawala na ang kinang at pagpapakitang tao. Ang natira na lang ay pagod at hindi maitagong gulat. Hinarangan nila ang aking daan. Ang kanilang mga katawan ay nagmistulang pader sa pagitan ko at ng kaligtasan ng aking tahanan. Isabela, nagsimulang magsalita si Eduardo at ang kanyang boses ay halo ng galit at pagsusumamo. Kailangan nating mag-usap. Hindi mo maaaring gawin ito. Hindi mo lang basta maaaring gawin ito. Tinitigan ko lang siya ng tahimik. Sa aking mga kamay, hawak ko ang isang supot ng tinapay at gatas. Hindi ako nakaramdam ng takot, tanging isang bahagyang kuryosidad na parang isang siyentipiko na sinusuri ang isang nahuling insekto. Pinutol mo ang lahat. Lahat, patuloy niya, na ikinakaway ang kanyang mga kamay. Sinusubukang kunin ang atensyon ng mga dumadaan. Ang ilan ay lumingon, ngunit nang makitang isa lamang itong tipikal na away pamilya, agad ding nawalan ng interes. Paano ako mabubuhay? Itinapon mo ako na parang aso. Pagkatapos ng 50 taon, 50 taon ng buhay natin, naiintindihan mo ba ang ginagawa mo? Hinayaan ko lang siyang magsalita. Hinayaan ko siyang ilabas ang lahat ng kanyang galit. Alam kong sa ilalim ng lahat ng iyon ay takot. Lagi siyang ganyan kapag natatakot. Nagsisimula siyang sumigaw. Nang makita niyang ang kanyang galit ay walang epekto sa akin, nagbago siya ng taktika. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang kanyang boses ay lumambot na may halong nakakaawang tono ng pagsusumamo. Mahal, sabi niya. At ang salitang iyon ay parang isang kasinungalingan sa kanyang mga labi. Tandaan mo ang lahat. Tandaan mo noong bata pa tayo, noong itinatayo natin ang bahay na ito, kung paano natin pinalaki ang ating mga anak. Wala na bang halaga ang lahat ng iyon? Talaga bang kaya mong burahin ang lahat sa isang iglap lang? Ito ang ating buhay, ang ating kasaysayan. Ako, nagkamali ako? Sige, inaamin ko.
Pero sapat na ba iyon para sirain ang lahat? Isipin mo ang mga bata, ang mga apo. Ano ang sasabihin natin sa kanila? Sinubukan niyang tumingin sa aking mga mata, naghahanap ng kahit katiting na bahid ng dating Isabela. Ang Isabela na laging nagpapatawad, ang laging nakakaintindi, ang laging nagsasakripisyo para sa kanyang kaginhawaan. Ngunit ang tinitingnan niya ay isang kawalan. Ang Isabela na iyon ay patay na. Siya mismo ang pumatay. 2 buwan na ang nakalipas nang isulat niya ang mga sinungaling na salita tungkol sa aking kabaliwan sa isang piraso ng papel. Si Renata, na nakatayo sa tabi niya, ay nakahalata na hindi gumagana ang kanyang mga pakiusap. Siya naman ang humakbang pasulong. Ang kanyang tingin ay matalim at malamig. "Isabela," sabi niya, sinusubukang panatilihin ang dignidad, ngunit ang hindi maitagong puot ay sumisilip sa kanyang boses. "Pwedeng isipin mo ang kahit anong gusto mo tungkol sa akin. Pwedeng kamuhian mo si Eduardo. Pero naisip mo ba ang mga anak ko? Anong kasalanan nila? Ang anak kong lalaki ay kagagraduate lang sa kolehiyo, kailangan niyang magsimula ng buhay. Ang anak kong babae ay nagpaplano ng kanyang kasal. Sinasalanta mo ang kanilang kinabukasan. Ano man ang tingin mo sa amin, mga anak niya sila. May karapatan sila sa kanyang suporta. Hindi mo lang kinukuha ang lahat mula sa kanya. Kinukuha mo rin ito mula sa kanila. Wala ka bang puso?" Sinubukan niyang gamitin ang awa, ang konsensya. Ito na ang kanilang huling baraha. Inakala nilang ako, tulad ng sinumang normal na babae, ay hindi makakatiis sa sinasapit ng mga inosenteng bata. Pinakinggan ko sila ng may pasensya. Hindi ko sila pinutol. Hinayaan kong ibuhos nila ang lahat. Ang kanyang galit, ang kanyang mga nakakaawang alaala, ang kanyang mapagkunwaring pag-aalala para sa kanyang mga supling. Tiningnan ko ang kanilang mga mukha, nabaluktot sa desperasyon at wala akong naramdaman. Walang galit, walang tagumpay, walang awa, tanging isang malamig at malinaw na kalinawan. Nang sa wakas ay tumahimik sila, pagod, isang maikling katahimikan ang namayani. Naririnig ko ang dumadaang tren, ang tunog ng mga batang nagtatawanan sa malapit. Ang mundo ay nagpatuloy sa kanyang karaniwang buhay. Walang kamalay-malay sa aming maliit na drama. Inilipat ko ang aking tingin mula sa mukha ni Renata patungo kay Eduardo. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Malalim, para malaman niyang nakikita ko ang lahat sa kanya. Ang lahat ng kanyang karuwagan, lahat ng kanyang kahinaan, lahat ng kanyang kabulukan. At pagkatapos, binitiwan ko ang aking tanong. Halos isang bulong lang, ngunit bawat salita ay umalingaw-ngaw sa katahimikan na parang isang martilyong pumupukpok sa salamin. "Ideya mo ba?" Sabi ko ng dahan-dahan, tinitiyak na bawat pantig ay tumatagos. "O ideya niya, na ipadeklarang wala akong kakayahang mag-isip?" Hindi iyon isang akusasyon. Isa lamang itong tanong. Ngunit ang epekto nito sa kanila ay parang isang malakas na sampal, isang pisikal na dagok. Nakita ko kung paano nawala ang dugo sa mukha ni Eduardo. Siya ay namutla na parang isang patay. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas ngunit walang salitang lumabas. Walang tunog. Instinctive siyang umatras ng kalahating hakbang, na para bang sinabuyan ko siya ng asido sa mukha. Ang reaksyon niyang iyon, ang biglaang pag-atras. Iyon ang sagot. Si Renata naman ay natigilan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding takot. Ang maskara ng isang marangal na ina ay biglang nahulog, na nagbunyag sa mapanlinlang na ngisi ng isang nahuling magnanakaw. Ang kanilang mga mata, na puno ng desperasyon kanina, ay napalitan ngayon ng parehong hayop na takot. Ang takot na mabisto, ang takot na ang pinakatago-tago nilang sikreto, ang kanilang pinakamasamang balak ay nabunyag na. Sa sandaling iyon, hindi na sila isang koponan. Hindi na sila magkakampi sa kanilang kasinungalingan. Tiningnan nila ang isa't isa, at sa kanilang mga mata, hindi tiwala ang nakita ko, kundi hinala at paninisi. "Ikaw ba ang nagpahamak sa atin? Dahil ba sa iyo kaya nalaman niya?"
Ang kanilang kaawa-awang pagsasama na itinayo sa panlalamang at pagkalkula ay nagsimulang magkalamat sa harap mismo ng aking mga mata. Ang pundasyon ng kanilang relasyon na nakabatay sa pagwasak sa akin ay gumuho sa isang tanong lamang. Hindi ko na hinintay ang kanilang sagot. Ang sagot ay nakasulat na sa kanilang mga mukha, sa kanilang pananahimik, sa kanilang biglaang paglayo sa isa't isa. Nilagpasan ko lang sila tulad ng isang taong lumalakad sa pagitan ng dalawang poste sa daan. Ipinagpatuloy ko ang aking paglalakad patungo sa aking bahay, na mas mahigpit na ngayon ang pagkakahawak sa supot ng tinapay at gatas. Hindi ako lumingon. Sa aking likuran, ang tanging narinig ko ay ang kanilang nakabibinging katahimikan. Naiwan silang nakatayo sa bangketa, durog, wasak, ng isang simpleng pangungusap, ng isang katotohanang hindi na nila maitatago. Naglakad ako pauwi. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, ang pakiramdam ko ay hindi ako umuuwi sa isang kuta, sa isang fortress na kailangan kong ipagtanggol. Umuuwi ako sa isang tahanan. Tahanan. Ang salitang iyon ay may bago ng kahulugan. Ito na ang aking santuaryo, ang aking kapayapaan, at wala ng sinuman. Wala ng sinuman ang makakapasok dito para guluhin ito muli. Tapos na ang kanilang kapangyarihan sa akin. Ang kanilang mga salita ay wala ng bigat. Ang kanilang presensya ay isa na lamang masamang alaala. Ang laban sa kalye ay tapos na. At alam ko, ako ang nagwagi. Hindi dahil sa sigawan o pananakit, kundi dahil sa katotohanan. Ang katotohanan na sa wakas ay pinalaya ako. Ang desperasyon nila, tulad ng aking inaasahan, ay humanap ng ibang paraan. 2 araw pagkatapos ng aming pagtutuos sa labas ng palengke, ang telepono ko ay tumunog. Si Lorna, ang aking panganay, ang kanyang boses sa kabilang linya ay basag sa pag-iyak. Isang pag-iyak na sinanay at scripted. "Mommy, nakikiusap po ako sa inyo," sabi niya sa gitna ng mga hikbi. Si Daddy, wasak na wasak po siya. Handa siyang gawin ang lahat. Makipag-usap lang sa inyo. Nandito po sina Tito Elias at Tita Thelma. Nag-aalala kaming lahat. Pwede po ba tayong magkita-kita sa bahay ko? Lahat tayo, bilang isang pamilya, para mag-usap ng mahinahon. Please, Mommy, para na lang po sa akin. Alam ko na kasinungalingan ang lahat. Alam kong hindi ito isang taos-pusong pakiusap. Ito ang kanilang huling tanggulan, ang kanilang huling pagtatangka na magtanghal ng isang dula kung saan sila ang mga biktima at ako ang baliw na matandang inililigaw ng aking sakim na bunsong anak. Nagtitipon sila ng mga manonood. Isang hurado ng mga kamag-anak na ang opinyon ay kaya pa nilang impluwensyahan. Gusto nilang ilagay ako sa isang entablado sa ilalim ng mga mapanuring mata at pilitin akong sumuko sa pamamagitan ng hiya at panggigipit ng pamilya. Huminto ako sandali bago sumagot. Hinahayaan siyang maramdaman ang bigat ng katahimikan. "Sige, Lorna," sabi ko sa wakas, at ang aking boses ay kalmado at pantay. "Pupunta kami ni Celia. Anong oras?" Narinig ko ang ginhawa sa kanyang boses. Isang mabilis na paghinga ng tagumpay. Hindi niya namamalayan na hindi ako pupunta para makipag-ayos. Pupunta ako para tapusin ang lahat. Dumating kami ni Celia sa apartment ni Lorna, eksaktong 7:00 ng gabi. Ang kanyang tahanan, na karaniwang maingay at masaya, ay sinalubong kami ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Sa malaking sala, sa mga sopa at upuan, nakaupo ang mga kamag-anak, ang kapatid ni Eduardo na si Elias at ang kanyang asawa, ang pinsan kong si Thelma, at ang pamilya ni Lorna. Lahat sila ay nakatingin sa amin na may parehong ekspresyon, pagkailang at mausisang pag-aalala. Sila ang mga hurado. Si Eduardo at Renata ay nakaupo sa gitna, sa pangunahing sopa. Nagpe-perform sila ng isang trahedya. Si Eduardo ay nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang ulo, na parang isang naghihirap na Haring Lear. Si Renata naman ay nasa tabi niya, na may namumulang mga mata at malungkot na ekspresyon.
Paminsan-minsan ay marahang hinahaplos ang kanyang balikat bilang simpatya. Malinaw na nauna na sila sa amin. Naikwento na nila ang kanilang bersyon. Ang bersyon kung saan sila ang biktima. Ngayon, pagkakataon ko na, umupo kami ni Celia sa mga upuan sa tapat nila. Tahimik kong inilapag ang aking handbag sa sahig sa aking tabi. Si Eduardo ang nagsimula. Itinaas niya ang kanyang ulo at kailangan kong aminin, mahusay ang kanyang pag-arte. Ang tunay na sakit ay umalingaw-ngaw sa kanyang boses. Pamilya, tinipon ko kayong lahat dahil isang trahedya ang nagaganap, sabi niya ng dahan-dahan na parang nahihirapang hanapin ang mga salita. Isang teribleng trahedya sa aking asawa, sa ating ina. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya nitong mga nakaraang araw. Naging iba na siya, makakalimutin at mapaghinala. Nagtatago siya ng mga gamit, kinakausap ang sarili. Ang kanyang mga kilos, wala ng lohika. Tumingin siya sa akin na may ganoong kalaking simpatya na sa isang segundo, naniniwala ka sa kanyang sinseridad. Ang nangyari noong kaarawan niya, ang ginagawa niya ngayon. Hindi siya iyon. Isang sakit iyon. Naiintindihan ko. Ito ay isang malaking pagkabigla. Sumingit si Renata na may mahina at nanginginig na boses. Kami ni Eduardo ay ayaw din maniwala noong una. Sinubukan naming tumulong, ngunit ayaw niyang makinig kanino man. Ang kanyang paranoia ay lumalala araw-araw. Huminto siya at sumulyap ng mabilis at makamandag sa aking bunsong anak. At ang pinakamasama sa lahat, sinasamantala ito ni Celia. Inilalayo niya ang kanyang ina laban sa lahat, laban sa kanyang ama, laban sa kanyang kapatid. Minamanipula niya si Mommy para makuha ang lahat ng ari-arian. Ang pag-freeze ng mga account, ang pagpapalit ng mga seradura. Hindi iyon maiisip ni Isabela nang mag-isa. Lahat iyon ay gawa ni Celia. Inilayo niya ang kanyang ina. At ngayon ay ginagawa ang kahit anong gusto niya. Natatakot kami para sa kanya. Gusto lang namin siyang tulungan bago pa mahuli ang lahat. Nagtapos siya at sumandal sa balikat ni Eduardo, nagkukunwaring ganap na walang magawa. Ang katahimikan ay bumalot sa silid. Ang lahat ay nakatingin sa amin ni Celia. Si Tita Thelma ay nakatitig na may halong awa. Ang kapatid ni Eduardo, si Elias, ay nakakunot ang noo, halatang nalilito. Si Lorna ay nakatingin sa sahig, nahihiya. Hinihintay nila ang aming reaksyon. Hinihintay nila ang aming mga dahilan, luha o sigaw. Nanatili akong tahimik. Tiningnan ko lang si Celia at naintindihan ni Celia ang aking tingin. Hindi itinaas ni Celia ang kanyang boses. Hindi siya nakipagtalo. Dahan-dahan lang siyang yumuko. Kinuha ang manipis na folder mula sa handbag sa aking tabi at inilapag ito sa mesang kape sa gitna ng silid. Ang tunog ng papel na marahang tumama sa makintab na ibabaw ay nakabibingi sa katahimikan. Heto po, kalmado at malinaw na sabi ni Celia. Tita Thelma, Tito Elias, heto po ang petisyon na isinampa ng aking ama. 2 buwan na ang nakalipas. Isang kahilingan na ipadeklarang wala sa tamang pag-iisip ang aking ina. Dito po nakadetalye kung paano siya nakikipag-usap sa mga halaman at napagkakamalan ang asin sa asukal. Binuksan niya ang folder. Ang mga kamag-anak ay yumuko pasulong. Kinuha ni Elias ang papel sa ibabaw at sinimulang basahin. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang humaba. Inabot niya ang papel sa kanyang asawa. Isinuot ni Tita Thelma ang kanyang salamin. Tumayo si Eduardo. Iyan ay gawa-gawa lang. Celia, ano ang sinasabi mo? Ginawa ko iyan dahil sa pag-aalala. Gusto ko siyang tulungan. Huminahon ka, Daddy, sabi ni Celia sa parehong malamig na tono. Hindi pa po iyan lahat. May kinuha siyang muli mula sa aking handbag. Isang maliit na digital recorder. Inilagay niya ito sa tabi ng folder. Nagsasalita kayo ng paranoia at ng aking manipulasyon. Sa tingin ko, iba po ang dahilan. Sa loob ng nakaraang 6 na buwan, dahil alam kong may mali, minsan ay binubuksan ko ang recorder
Kapag dumadalaw ang aking ama ng mag-isa, kunwari ay para kumustahin si mommy. Marami siyang sinasabi sa telepono. Akala niya, walang nakakarinig. Pinindot niya ang isang pindutan. Ang mukha ni Eduardo ay naging kasing puti ng papel na nasa folder. Si Renata ay napakapit sa braso ng sofa. Mula sa maliit na speaker, isang boses ang lumabas. Ang kanyang boses, medyo garalgal, ngunit ganap na makikilala. Oo Renata, makinig kang mabuti. Bukas, kapag kinausap mo ang doktor, siguraduhing babanggitin mo ang tungkol sa salamin. Sabihin mong 3 beses sa isang araw niya itong hinahanap, pati ang mga susi. Classic iyon, maniniwala sila. Hindi, huwag mong sobrahan. Ang mahalaga ay pare-pareho. Hindi isang beses lang, kundi palagi. Sabihin mong naging wala na siyang interes sa anumang bagay, na maghapon lang siyang nakaupo sa hardin, kung mas maraming maliliit at kapani-paniwalang detalye, mas maganda. Kailangan nating lumikha ng isang kumpletong larawan ng pagkasira ng personalidad. Nakita ko ang kapatid ni Eduardo na dahan-dahang itinaas ang kanyang mga mata mula sa dokumento at tumingin sa kanya. Isang tingin na para sa isang bagay na karima-rimarim. Pagkatapos ay ini-fast forward ni Celia ng kaunti ang recording at pinindot muli ang play. At isang partikular na parirala ang umalingaw-ngaw. Ang boses ni Renata, mahina at naglalambing. Eduardo, sigurado ka bang gagana ito? Ang tagal na. At ang sagot ni Eduardo, pagod, mapanukso, at puno ng paghamak. Huwag kang mag-alala. Ilang buwan pa, at lahat ay magiging atin na. Ang gintong gansa ay tumigil ng mangitlog. Oras na para bunutin ang kanyang mga balahibo. Pinatay ni Celia ang recorder. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Ito ay mabigat at tumataginting sa aming mga tainga. Tila kahit ang orasan sa dingding ay tumigil sa pag-ikot, si Eduardo ay nakatayo sa gitna ng silid, nagbubukas at nagsasara ng kanyang bibig na parang isang isdang naiahon sa lupa. Si Renata ay nakatingin sa recorder na may ganoong katinding takot na para bang ito ay isang makamandag na ahas na handa ng tumuklaw sa kanya. Si Elias, ang kanyang kapatid, ang unang bumasag sa katahimikan. Dahan-dahan siyang tumayo, inihagis ang mga papel sa mesa, at tumingin kay Eduardo. Hindi nang may mali siya, kundi nang may walang hangganang lamig at pagkasuklam. Hindi na kita kapatid, sabi niya ng mahina at malinaw. Kinuha niya ang braso ng kanyang asawa at nang hindi tumitingin sa kanino man, naglakad sila palabas. Tinanggal ni Tita Thelma ang kanyang salamin. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Tumingin siya sa akin. At ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kahihiyan. Patawarin mo ako, Isabela. Bulong niya. At siya rin ay naglakad patungo sa pinto. Ang kanilang mundo sa lipunan ay hindi lang nagkalamat. Ito ay sumabog, naging abo sa isang iglap, dinurog ng bigat ng isang maikling audio recording. Naiwan silang mag-isa sa gitna ng silid, sa gitna ng mga guho ng kanilang mga kasinungalingan. Si Lorna ay nakaupo sa isang sulok, tahimik na umiiyak, ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga kamay. Tumayo na rin kami ni Celia. Kinuha ko ang aking handbag, wala kaming sinabi. Tumalikod lang kami at naglakad palabas. Iniiwan silang mag-isa sa kanilang kahihiyan. 6 na buwan ang lumipas. Ang bago kong kondominium ay nasa 17 palapag. Ang mga bintana ay nakaharap sa kanluran. At bawat gabi, pinapanood ko ang paglubog ng araw sa likod ng mga nagtataasang gusali na kinukulayan ang langit ng mga hindi kapani-paniwalang kulay, mula sa malambot na rosas hanggang sa nag-aalab na pula. Wala nang mga luma at mabibigat na kasangkapan dito na naglalaman ng alaala ng luha at sama ng loob ng ibang tao. Tanging maliliwanag na pader, magaan na mga estante ng libro, at napakaraming hangin. Naibenta ko ang bahay ng mabilis at walang panghihinayang. Ang bumili, isang batang propesyonal sa teknolohiya na may pamilya, ay tuwang-tuwa sa hardin. Sinabi niyang may mabuting kaluluwa raw ang bahay. Ngumiti ako
At naisip kong tama siya. Ang bahay ay may mabuting kaluluwa nga. Napagod lang itong magsilbing pundasyon at gusto nang matutong lumipad. Ang pagbebenta ng bahay ay hindi isang kawalan. Ito ay isang paglaya. Pinalaya ko ang aking maganda, ngunit napakabigat na obra maestra upang magsimula ng panibagong buhay. Ngayon, ang aking mga araw ay sa akin na lamang. Tuwing Miyerkules, pumupunta ako sa isang pottery studio. Gusto ko ang pakiramdam ng malamig at malambot na luwad sa aking mga kamay. Hindi ko sinusubukang lumikha ng isang bagay na perpekto. Hinahayaan ko lang na ang anyo ay kusang mabuo. Umiikot ang gulong, sumusunod ang luwad sa aking mga daliri, at mula sa isang walang hugis na kimpal, isang tasa o isang florera ang nabubuo. Mayroong isang bagay na nakapagpapagaling sa prosesong ito. Kinukuha mo ang alabok, ang lupa, at lumilikha ka ng isang bagay na bago, isang bagay na buo. Kamakailan, pumunta ako sa Cultural Center of the Philippines. Nakinig ako sa pangalawang konsyerto ni Rachmaninoff. Nakaupo ako sa isang pelos na upuan sa madilim na bulwagan. At nang dumaloy ang unang malakas na chords ng piano, ipinikit ko ang aking mga mata. Dati, pinangarap kong magtayo ng mga ganitong bulwagan. Ang buhay na iyon ay hindi nangyari. Ngunit ngayon, habang nakikinig sa henyong musika na ito, wala akong naramdamang kapaitan. Ang naramdaman ko ay pasasalamat dahil sa wakas ay nakaupo ako sa bulwagang iyon. Hindi bilang isang arkitekto, hindi bilang asawa o ina ng sinuman. Ako ay isang simpleng tagapakinig, isang bahagi ng himalang iyon. At iyon ay sapat na, higit pa sa sapat. Madalas kaming magkita ni Celia. Dumadaan siya pagkatapos ng trabaho, umiinom kami ng berdeng tsaang, may jasmine at nag-uusap. Hindi tungkol sa nakaraan, kundi tungkol sa mga librong nabasa namin, mga pelikulang napanood, mga nakakatawang nangyari sa kanya. Ang kanyang mukha ay hindi na nababalot ng pag-aalala para sa akin. Kalmado na siya. Nakikita niyang maayos na ako. Minsan, may mga nakakarating sa aking mga tsismis tungkol sa kabilang buhay na iyon. Na si Eduardo ay nakatira sa isang inuupahang bahay sa kung saang probinsya na iniwan na siya ni Renata at isinama ang mga bata. Na sinusubukan niyang mangutang sa mga dating kakilala ngunit walang nagpapahiram sa kanya. Nakikinig ako ng walang pagmamalaki, ng walang interes, na may parehong damdamin ng isang taong nagbabasa ng diyaryo tungkol sa mga kaganapan sa isang malayong bansa. Ang mga taong iyon ay wala ng kaugnayan sa akin. Sila ay mga tauhan mula sa isang librong isinara ko na at inilagay sa pinakamalayong estante. Kaninang umaga, nagising ako. Gaya ng dati, maaga. Ang araw ay sumisikat pa lamang at ang mga sinag nito ay bumaha sa aking silid ng ginintuang liwanag. Nagtimpla ako ng kape, lumabas sa balkonahe at pinanood ang paggising ng lungsod sa ibaba. Ang mga unang sasakyan ay umuugong, maliliit na anyo ng mga taong nagmamadali. Bawat isa ay may sariling buhay, sariling kuwento. Sa loob ng 50 taon, ako ang pundasyon. Maaasahan, matibay, hindi nakikita. Ang iba ay nagtayo ng kanilang buhay sa akin. Akala ko iyon ang aking layunin, ngunit nagkamali ako. Ang pundasyon ay bahagi lamang ng gusali, at ako ang buong gusali, na may sarili kong mga palapag, may sarili kong mga bintana na nakaharap sa araw, may sarili kong bubong sa ibabaw ng aking ulo. Isang gusali na, sa wakas, ay sinimulan kong itayo para sa aking sarili. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay amoy ng kasariwaan at ng isang bagong araw. Walang mga plano sa hinaharap, walang mga obligasyon, walang utang, tanging katahimikan. At sa katahimikang iyon, sa wakas, narinig ko ang aking sarili. Sa edad na 73, ngayon palang tunay na nagsisimula ang aking buhay.